Hello everyone, this is Michael, ang inyong instructor dito sa Learn Technology Today. And now, ay share ko sa inyo ano ba yung full stack web development o sino nga ba yung full stack web developer. So, titingnan natin dito sa overview na ito. No? So, ang full stack web development in a nutshell is the practice of building both the front end and back end parts of website or web application. So, ang full stack web developer, siya yung gumagawa ng front end and back-end. Of course, para sa ating sa mga baguhan, hindi alam yan kung ano yung back-end at saka front-end na parts ng website. Pero tiyak, itong salitang website ay alam na natin, no? Yung web application. Kung kayo ay gumagamit na ng internet, of course, no, makikita nyo na yung mga website. Nakakita na tayo ng mga website. So, from what the user sees on the screen to the behind-the-scene logic that processes data, handles requests and store information. So, tingnan natin ano ba yung mga example ng mga full stack web development projects na yung mga ginagawa ng mga full stack web developers. So, number one is yung e-commerce websites. Kung kayo ay gumamit na ng Shopee, ng Lazada, ng Temu, no, kahit na ito ay nasa cellphone, sila ay may mga websites. Okay? So, yung mga website na yan at sila ay online, ginagawa ito ng mga full stack web developers, no? Yung mga yan, tsaka yung mga Amazon, no, na stores online, kahit na anong store pa yan online, yan ay ginagawa ng mga full stack web developers. Ganun din ang mga booking systems ng flights, Philippine Airlines, Cebu Pacific, at saka yung iba pang mga airlines, meron silang tinatawag nating booking website. At yun ay ginagawa din ng mga full stack web developer. Ganun din yung ating mga business dashboards, no? And inventory and POS system, yung mga, yung sabihin na natin sa isang business, nakakonect lahat yan, no? Sa isang server, yung lahat ng kanilang sales, lahat ng mga nangyayari, nakakonect yan sa isang server at ginagawa din yan ng full stack web developer. Ganun din yung mga company websites, which is common, company website, portfolio, yan yung mga beginner projects ng mga full stack developers, yan yung mga unang ginagawa, itong mga portfolio and company websites. At next is yung ating customer portals and internal tools. No? Yung mga portals like support, okay, yung tinatawag nating mga CRM, customer related relation management, o mga ganon, no? CRM, okay? So, ginagawa din yan mga full stack web developer. So, may mga skills na kailangan, no, para matutunan niya yung kabuuan ng full stack web development. But before that, tingnan muna natin yung examples ng mga website, like type natin yung mga shoes, no? Kung halimbawa, may ligay sa sapatos, type natin shoes dito kay Google at makikita nyo na yung iba't ibang output, no, resulta. At kung saan may mga meron ditong branded, no, Nike shoes. Okay, meron din tayong Foot Locker. So, tingnan natin muna yung Nike na website. Ito nakikita natin sa screen, ito yung tinatawag na front-end web development, front-end, which is part ng full stack. Okay? So, lahat ng mga design dito, yung mga animations, kapag kiniklik natin yung mga yan, ito ay ginagawa ng tinatawag nating front-end. Yung ano yung nakikita natin sa screen, yan ang gumagawa niyan ay yung front-end web developers na under din ng full stack. Alright? So, lahat na makikita natin na website, yan ay bahagi ng full stack web development. At binubuo ang mga website na tinatawag natin front-end, back-end. Ito yung back-end naman, kapag ikaw ay nag-login, nag-sign up ka, nagbigay ka ng details mo, bumili ka, no, lahat na naka-store na information dyan about you, yun ay ginagawa ng mga back-end developers. Okay, so tingnan natin yan mamayang konti lang. And then APIs and integration, yung connection ng mga ng tinatawag nating payment gateway, yung kung kayo ay gumagamit ng GCash, gumagamit kayo ng bank accounts, credit card, yan ay connected through APIs. Databases, yung ating mga pangalan, email, no, nakalagay sa databases, no, ginagawa rin yan under the full stack web development. At yung deployment and servers, no, kung paano sinaset up yung website, yung database, yan ay under pa rin ng full stack web developers. And the version control, yung history at development ng mga tinatawag nating systems. So ito ay mga katangian ng isang full stack developer.
At dito sa Learn Technology Today, tinuturo natin yan, no? Yung from basics to advanced, tinuturo natin yan para makita niyo overall na ginagawa sa full stack technology, full stack web development, no? At dito sa simple illustration, makikita natin yung kasimplihan ng system overall ng full stack web development. So kung ano yung nakikita natin, kagaya ng inopen natin kanina website, yung Nike.com, yung mga design doon, ang gumagawa niyan ay yung tinatawag natin front-end developers. Okay? So, yung names naman natin, yung data files, pangalan natin, email, mga binili natin, no, ng mga products, so kung ano man po yan, na involve kayo at ang inyong information ay dito naka-store sa backend. Okay? O tinatawag natin database. At itong ating front-end, meron silang connection with the database at connection sa server na tinatawag natin. Yan yung tinatawag natin ngayon front and back. Okay? Pag sinabi natin front and back, eto na ngayon yung sinasabi nating full stack web development, no? So ganun lang siya kasimple, yung front end yung nakikita natin sa screen, then yung information na kailangan ma-save, nilalagay sa database, at yung interaction ng front at saka back, ito yung tinatawag nating full stack, no? Ito yung tinatawag nating web technologies. And then ano naman tong isa, no? Yung other systems. Yung other system, ito na nga yung binanggit ko kanina. Kung kayo ay magbabayad using GCash, gagamit kayo ng credit card, o kaya mag-access kayo sa system, halimbawa ng booking system ng Philippine Airlines, gumawa kayo ng system na para sa business nyo, and then connected sa iba pang mga services online, ito yung tinatawag nating API. Alright? Ginagawa rin yan ng mga full stack developer and back-end developer. So when we say front and back, okay, front end and back-end technologies and APIs, ginagawa yan ng full stack web developer. So imagine kung ikaw ay isang full stack developer, full stack web developer, ibig sabihin kahit alin dyan na posisyon ang applyan mo, ma-hire ka. Alright? So overall, ikaw ay hireable at pwede kang magkaroon, marami kang opportunities bilang developer sa ganyang sistema ng technology. O kung gusto mo naman, ikaw ay mag-start ng isang, sabihin natin, online, sabihin natin website o web application, mag-create ka ng online web application using this technology and then ibenta mo sa companies. O kaya kumuha ka ng mga projects, no, na same din yung concept ng ginagawa ng full stack web developers. With this, magkakaroon ka ng maraming income at magiging flexible ka kahit saan ka mag-apply. Dahil alam mo yung web technologies na yan. So, yan yung ino-offer nating training dito sa Learn Technology Today. At nag-start talaga tayo from zero. Kailangan maintindihan natin how web development works at paano gumagana ang ating databases like MySQL, MongoDB, no, at iba pa. Eloquent ORM, and then yung iba pang ginagamit for back-end services like itong ating Node.js, Laravel, at iba pa. Alright? So, dito sa Learn Technology Today, in-offer natin from zero to advanced training, at kapag kayo ay natuto, well, yan ay yung opportunity nyo na magkaroon ng additional income or sabihin na natin totally career shift na kung kayo ay galing sa ibang career. Alright, so ayan lang muna ang short overview ng ating web developer o full stack web development na tinuturo natin sa Learn Technology Today. At kung like ninyo makita yung ating offering dyan, pwede kayo pumunta sa learntechnologytoday.net at makikita nyo doon yung ating mga trainings available for this time. At we hope na lahat tayo ay matuto in regards to technology at maging mas maganda ang ating future. Yun lang po. Magkita tayo muli. Bye po.